Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahal. Ito ang Dear Mommy Sugar. Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, may mga pag-ibig na dumadating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Hindi sa kanila ang ating puso, ngunit sa kanila natagpuan ang ligaya. Hanggang kailan kaya hihiramin ng sandaling kaligayahan ang isang pusong uhaw sa totoong pagmamahal? Ako po si Zoe. 30 years old na ako, DJ. Totoo ang sinasabi ng karamihan na ang buhay mag-asawa, Mommy Sugar, ay masarap na mahirap. Sa umpisa, masarap na pagsasama. Kaso, habang patagal ng patagal, nawawala din pala ang kilig, DJ. Ewan ko ba kung sa lahat nangyayari o sadyang kami lang ng asawa kong si Javier. Naway matapos niyo po ang ating kwento mga katropa at makapulutan ng aral. Christian, tama na. Huwag na natin ituloy ito. Nasasaktan na ako. At mas lalo ka masasaktan. Maling-mali ito. Zoe, alam ko na mali ito. Pero ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Sabihin mo sa akin, paano ko ititigil ang magmahal sa'yo kung ikaw ang buhay ko ngayon? Dahil hiram lang to, Christian. Hiram lang. Hiram lang ang lahat ng to. May pamilya ka. May asawa ka. At ako, may pangako rin akong tinutupad. Hindi tayo magiging buo. Hindi. Kahit hiram lang, handa akong magbayad ng kahit na ano. Kahit sandali lang tayo. Ang pag-ibig na hiram, Mommy Sugar, ay may katapusan. Sa huli, babalik ang bawat isa sa tunay na tahanan. At ang naiwan ay tanging alaala na lamang. At yan ang pinakamasakit na katotohanan. Sa likod ng bawat hiram na pag-ibig, may mga pusong unti-unting nawawasak sa katahimikan. Sa likod ng munting tahanan namin ni Javier, tanging tunog ng ulan at malamig na pakikitungo ang namamayani. Ang tahimik naming tahanan ay sobrang nakakabingi, Mommy Sugar. Javier, kumain ka na? Nagluto ko ng paborito mong ulam. Galing ka sa mahabang biyahe, baka nagugutom ka na. Salamat, Zoe. Pero busog ako. Marami akong trabahong tinapos sa opisina. Huwag mo na ako hintayin. Matulog ka na. Kanya naman palagi, Javier. Naharito na ang katawan mo. Pero ang isip at puso mo, saan? Tsaka ka lang naman maglalambing sa akin kapag kailangan mo ako sa kama. Mahal mo nga ba talaga ako? Nagtatrabaho ako para sa kinabukasan natin. Huwag mo na akong simulan, Zoe. Pagod ako sa mga dramang yan. Letseng buhay to. Christian, kanina pa may napapadala ng mensahe sa telepono mo. Bakit hindi mo sagutin? At bakit tuwing gabi, parang lumilipad ang isip mo? May problema ka ba?
Wala ito, Celine. Mga kliyente lang sa opisina. Alam mo namang marami kaming hinahabol na deadline ngayon. Siguraduhin mo lang, Christian. Kilala kita. Huwag mong susubukan na sirain ang pamilyang ito para lang sa isang panandaliang aliw. Dahil kapag nalaman ko ang totoo, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Tandaan mo yan. Pilit ko man nilalabanan ang bugso ng aking damdamin. Kaso, hindi pala madaling magpigil, Mommy Sugar. Hindi kami nakatiis, DJ. Nagkita kami ni Christian sa isang madilim at liblib na lugar kung saan ang unan lang ang saksi sa aming bawan na pagmamahalan. Christian, hindi ko na kaya. Para mababaliw na ako. Sa tuwing tinitingnan ko si Javier, pakiramdam ko napakasama akong tao. Ayoko sa huli pagsisihan nating dalawa ito. Zoe, makinig ka sa akin. Alam kong mali ito. Alam kong hiram lang ang oras natin. Pero sa piling mo lang ako nakakahinga ng maluwag. Kay Celine, tungkulin na lang ang natitira. Pero sa'yo, totoong pag-ibig. Pero hanggang kailan, Christian? Paano kung malaman nila si Lynn at Javier? Paano ang mga anak mo? Tandaan mo, ang pag-ibig na hiram, kailangang ibalik sa may-ari. Hindi natin pwedeng akinin ang hindi sa atin, Christian. Kung kailangang magnakaw ng sandali araw-araw, gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan, Zoe. Pakiusap. Mahal na mahal kita. May isang umagang di mo hagan, ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo ako'y huwag masaktan. Alam ko, Mommy Sugar, 2 pamilyang nagigiba sa ginagawa namin at 4 na pusong nasasaktan. Ang hiram na pag-ibig ay tila isang magandang panaginip, pero paggising ay isang malupit na katotohanan na ang aming pagmamahalan ay isang hiram lang. Naging langit ang bawat sandali, magmula ng halik mo'y tumampi. Christian, nanginginig na naman yung kamay mo sa tuwing tumitingin ka sa cellphone mo. Si Zoe na naman ba yan? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miguel. Mahal ko si Celine bilang ina ng mga anak ko. Pero kay Zoe ko lang nararamdaman na buhay ako. Gising, Christian. Walang buhay sa relasyong may sinisirang pamilya. Hindi pag-ibig yan. Ang tawag dyan, nakaw na sandali. At alam mo, ang nakaw, may katapat na parusa kapag nahuli ka. Isipin mo, Christian, ang mga anak mo. Akala mo ba madali para sa akin? Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Gulong-gulo na din ako. Kung talaga may konsensya ka, tapusin mo na yan habang maaga pa. Bago pa maging huli ang lahat para sa inyong 4. Totoo ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi.
Simula nung bata pa lang ako, may isang taong nakakakilala sa akin, Mommy Sugar. Si Aling Rosa, ang tinuring kong ina. Zoe, anak. Napapansin ko nitong mga nakarang araw. Madalas kang nakatitig sa kawalan. Tapos kung umiyak ka sa kwarto mo, akala mo ay may mabigat na pasanin. Aling Rosa, wala po ito. Napapagod lang po siguro ako sa mga gawaing bahay. Saka, medyo stress lang po siguro sa trabaho. Bata ka pa lang, alaga na kita. Alam ko kung kailan ka may tinatago. Huwag mong mamasamain ang sasabihin ko, ha? Si Javier, bagamat abala sa trabaho, ay mabuting asawa. Huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo sa huli, ha? Tandaan mo ito. Ang basag na salamin, kahit idikit mo, may lamat pa rin. Aling Rosa. Ang hirap po. Ang hirap-hirap. Bakit kung kailan hali na ang lahat? Doon ko pa natagpuan yung totoong ligaya. Bakit? Hindi ko na po alam. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Anong gagawin ko? Iha, alam kong alam mo ang dapat mong gawin. Alam kong matalino ka. Gawin mo ang nararapat kahit ang kapalit nun ay ang pagwasak ng iyong puso. Tandaan mo, nagsumpaan kayo ni Javier sa harap ng mga tao. At higit sa lahat, sa harap ng Diyos. Pero, para hindi ko pa kayang iwas si Christian, Aling Rosa. Tulungan niyo po ako. Ikaw lamang ang nakakaalam kung paano lumabas sa madilim na kwartong pinasukan mo, Iha. Hanapin mo ang liwanag, anak. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka sa ganyang sitwasyon. Ikaw at ikaw lamang ang pwedeng makakatulong sa sarili mo, Zoe. Isang gabi, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa gilid ng kalsada sa ilalim na malakas na ulan, tila isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa aking harapan, DJ. Sasakyan ni Christian. Pero hindi si Christian ang bumaba, DJ, kundi si Selena, ang kanyang asawa. Ikaw ba si Zoe? Opo. Sino po sila? Ako lang naman ang asawa ng lalaking palagi mong tinatawagan gabi-gabi. Ako si Celine. At sa tingin ko, oras na para mag-usap tayo yung dalawa bilang mga legal na asawa. Sa mga oras na yun, Mommy Sugar, tila ba nawawalan ako ng hangin. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila hudyat ng paparating na unos. Ang aking kasama at katabi sa loob ng sasakyan ay ang legal na asawa ng lalaking mahal ko. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Zoe? Hindi lang ang katotohanan niloko ako ng asawa ko, kundi ang makita na mas mababa pa sa inaasahan ko ang pinalit niya sa akin. Celine. Patawarin mo ako, Celine. Hindi ko sinasadyang saktan ka.
o ang pamilya mo. Nabigla lang kami sa nararamdaman namin. Huwag mo akong matawag-tawag sa pangalan ko. At huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig sa kahiyupan ninyo. May pamilya ako, Zoe. May 2 kaming anak na walang kamalay-malay na ang ama nila may kinakatagpong iba tuwing gabi. Alam ko, Selena. Alam ko mali ako. At araw-araw kong pinapatay ng konsensya ko. Kaya pilit ko nilalayuan si Christian. Pero Pero ano? Marupok ka? Na kapag tumawag siya, tumatakbo ka agad. Zoe, ang hiram na gamit kapag hindi mo isinaulay. Nakaw ang tawag dun. At ang magnanakaw, walang karapatang umiyak at magpabiktima. handa ako lumayo. Handa ako. Patawarin mo lang ako. Kakalimutan ko si Christian. Lalayo na ako sa buhay niyo. Pangako. Mapatawad mo lang ako. Patawarin mo ako. Mabuti. Dahil ito ang huling beses na makikita ko ang pagmumukha mo. Dahil nandidiri ako sa inyo. Buksan mo ang pinto at bumaba ka sa kotse ko. Ngayon din! Isang bangungot na gabi ang aking hinarap, DJ. Umuwi akong walang tigil sa pag-iyak at basang-basa sa ulan. At nang makarating ako sa aking tahanan, akala ko tapos na ang bangungot ng gabing yun. Kaso, may panibagong paghuhusga na naghihintay sa akin. Mabuti naman at nakauwi ka na. Saan ka galing, Zoe? At bakit basang-basa ka? Javier. Akala ko ba late ka uuwi ngayon? Naglakad-lakad lang ako. Inabot ako ng ulan. Huwag ka nang magsinungaling. Sino tong lalaking kasama mo sa mga litratong to? Sino si Christian, Zoe? Kasabay ng pag-aaway namin ni Javier, bumalik naman si Celine sa kanilang tahanan na baon ang matinding puot. Sa sala, abalang naghihintay si Christian habang hawak ang kanyang telepono. Celine, saan ka galing? Kanino pa kita tinatawagan? Gabi na at napakalakas ng ulan sa labas. Ay, Celine, bakit? Anong problema? Huwag mo ako masilin-silin. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko malalaman ang kabubuyan ninyo ni Zoe? Zoe? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Galing lang naman ako sa kanya. Christian, kinausap ko ang mahal mo sa loob ng kotse ko. At alam mo ba kung ano nakita ko? Isang babaeng duwag. Isang babaeng nanginginig sa takot dahil alam niya magnanakaw siya. Celine, pakiusap. Huwag mo siyang idadamay dito. Ako ang may kasalanan. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang may kasalanan ng lahat. Talagang ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang sumira sa tiwala ko. Ikaw ang sumira sa pamilyang binuo natin ng 15 taon. Para sa ano, Christian? Para sa isang hiram na babae? Nakakadiri ka? Patawarin mo ako, Celine. Hindi ko sinasadya. Naguluhan lang ako. Pero kayo ng mga bata ang pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Hindi ko kayang mawala kayo. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Nakakadiri ka. Kung pamilya ang turing mo sa amin, hindi mo kami pagpapalit sa panandaliang landi. Lalayo na ako sa kanya, Celine. Pangako.
Hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tapos na ang pagkakataon mo, Christian. Labas! Tama ng lukuhan. Lumabas ka sa bahay ko. Doon ka pumunta sa kanya. Magsama kayo sa ulan. Zoe, nalaman na ni Celine. Pinalayas niya ako. Parating ako dyan sa inyo. Magtana na tayo. Iwanan na natin ang lahat, Zoe. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo. Wag mo nang tatawagan muli ang asawa ko, Christian. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Lumipas ang 7 taon, DJ. Ang matinding unos ng nakaraan ay napalitan ng katahimikan ng kasalukuyan. Natutunan kong mas mahalaga talaga ang pamilya kumpara sa panandaliang kaligayahan. Ang hiram na pag-ibig ay tuluyan ng ibinalik sa limot at ang bawat isa ay natutong maglakad sa bagong landas ng buhay. Totoong nasa huli ang pagsisisi. Tuluyan na nga naming tinapos si Christian ang aming maling pag-ibig. Sa huli, mas pinili namin ang mga taong mas nagmamahal sa amin. Yun ay ang aming mga asawa. Zoe, tignan mo ang mga ulap. Parang uulan na naman mamaya. Mabuti na lang at nadala ko ang payong natin. Salamat, Javier. Salamat din dahil hindi mo binitawan ang kamay ko noong mga panahong ako mismo ang bumibitaw sa sarili ko. Salamat. Matagal na nating nailibing ang nakaraan, Zoe. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ko ang sakit, kundi ang pagpili na mas mahalin ang kasalukuyan natin kasama ka. Alam kong hindi ako naging perpektong asawa. Alam kong nagkulang din ako. Siguro nga hindi ko nakita ang halaga mo. Kaya humantong tayo sa hindi magandang nangyari. At sa nangyari, nagkaroon tayo ng aral. Salamat dahil sa huli, ako pa din ang pinili mo. Sa huli, ikaw at ako pa din. Hindi ako sumuko dahil mahal na mahal kita. Sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa'yo, lahat yun, pinagsisisihan ko na. Sa lahat na nangyari, mas nakita ko ang halaga mo at lalo kitang minahal. Mahal na mahal din kita, Javier. Mwah. Isang araw, tila tadhana nga ang gumawa ng paraan upang magkasalubong ang aming mga landas. May nakasalubong kami ni Javier ng mga pamilyar na mukha. Si Christian, kasama si Celine at ang kanilang 2 anak na lumalaki na. Sa sandaling yun, Mommy Sugar, saglit na huminto ang mundo para sa aming 4. Javier, Zoe, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa inyo, Christian. Celine. Sa susunod na panahon, Christian, patuloy lang tayo sa paghakbang pasulong. Mukhang masaya kayo.
Mabuti naman. Kaya rin, Celine. Masaya ako na pakita kayo buo at masaya ng mga bata. Maraming salamat sa pagkakataong ito na magkaharap tayo ng walang galit sa ating mga puso. Masaya ako para sa inyo. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Walang sigaw, walang sumbatan, at walang puot. Ang apat na pusong minsang winasak ng bawal na pagmamahal ay pinagaling ng panahon at ng tunay na pagpapatawad. Walang taong perpekto, Mommy Sugar. At lahat tayo ay nakakagawa ng maling desisyon sa buhay. At sa maling desisyon na yon, dun tayo natututo. Mga katropa, mapunta man tayo sa pag-ibig na hiram, sana sa huli, mas mangibabaw pa din sa atin ang mga konsensya at mas piliin pa din natin ang totoong taong nagmamahal sa atin at iyon ang ating tunay na pamilya. Natutunan namin, Mommy Sugar, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang hiram. Hindi panandali ang oras dahil ang totoong pag-ibig ay mapagpalaya, tapat, kayang ibaba ang pride at marunong magbago para sa ikabubuti ng lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, DJ. Maraming salamat, Mommy Sugar. Lubos sa gumagalang, Zoe. Ito ang Dear Mommy Sugar. Mommy Sugar. Mga katropa, pasalamatan po natin ang mga boses sa likod ng ating makabuluhang kwento ngayong hapon na ito. Katropang Althea de la Cruz bilang Zoe. Katropang JV Viola bilang Christian. Katropang Rick Ashley Martin bilang Javier. Katropang DJ Barbecue bilang Selena. Katropang Edmar Galingana bilang Miguel. Katropang Rowena Muchang Policarpio bilang Aling Rosa. At ang inyong lingkod, katropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalaysay. Pasalamatan din po natin ang ating audio editor, walang iba kundi si katropang JV Viola, at ang ating scriptwriter sa ating drama ngayong hapon nito, si katropang DJ Mommy Sugar. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Yes Health Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago. Diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo, mahal, sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman